even some plants growing inside it. The walls were covered in mold, and you could see traces of insects and small animals that had made that place their home. For a moment, he thought he might have gotten himself into a huge problem, one he wouldn't be able to fix on his own. He didn't have the money to hire anyone, so he decided to take care of it himself. He put on thick gloves, grabbed shovels, a hose, and some cleaning products. So yun po mga kabisnes, isang pagpapalang gabi sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. So yun po mga kabisnes, kumusta po kayo mga kabisnes naming minamahal? Kumusta po ang ating araw? Ano? Mga kabisnes, ngayon ay 11:45 mga kabisnes para magmadaling araw na. Mga kabisnes, may maisisingit lang po ako na mahalagang topic o napakahalagang dapat ay mabigyan ng pansin, ano mga kabisnes naming minamahal. Kasi medyo medyo nakakasakit na rin kasi ng damdamin mga kabisnes naming minamahal ay yung mga komento na sabi ay umalis na lang kayo riyan sa kabisnes sa kabisnes kasi para umasinso din kayo, no? Malis na kayo riyan para umasinso din kayo. May mga komento din kasing ganun mga kabisnes. Para sa akin, mga kabisnes naming minamahal, para sa akin ay so tuloy po tayo mga kabisnes, nag-iingay kasi si Mingay doon ano naman yung doon. So yun nga po mga kabisnes, sabi nga sa mga komento na malis na lang daw kami, mga kabisnes, yung pag-alis nila tapos ay umasinso sila, natutuwa kami doon mga kabisnes, lalo na si kuya. Natutuwa talaga si kuya doon kung sa pag-alis nila ay umasinso sila. Ano po mga kabisnes, kasi yun naman talaga ang gusto ni kuya. Lahat kami ay gustong umaangat ang aming estado ng aming pamumuhay. Yun naman talaga gusto ni kuya mga kabisnes Kanya lang mga kabisnes, yung umalis sa amin, no? O dito sa sirkulasyon ng kabisnes sa family ay tila baga ang nangyayari kasi para bagang si kuya pa ang nagiging mali sa mga mababasa natin sa komento, ano mga kabisnes. Parang nag-isip ako, sabi ko, ano bang naging mali ni kuya? Kasi may mga komento kasi na masyadong masakit pag binasa mo mga kabisnes. Ang sakit puro patama kay kabisnes. Ang naging tanong, sino ba ang nag-build up, nagturo, kumbaga andun na lahat, binigay na yung, di ba? Kung papaano tinuruan, no? Wala nang itinatago lahat andun na, ibinigay na lahat yung mga pamamaraan, papaano ang mga sistema lalo na sa pagbablog, binigay na lahat. Tapos sa bandang huli mga kabisnes, yung tinuruan na yun, no? Yung tinuruan na yun ngayon ay ang simpatya ng marami ay ando na sa kanila. Ngayon, yung nagbi-build up, yung nagtuturo na para sila umangat ang buhay, parang itong nagtuturo, parang siya ang naging siya ang naging masama ngayon, mga kabisnes.
Ngayon, ang lumilitaw na para bagang yung isa kaawa-awa ang naging dating. Ano? Ano ang nagawa ni ka-business? Bakit yun ang mga nagiging komento sa karamihan? Ang sakit po eh. Madaming mga komento na hindi talaga magandang, sakit sa ano ba? Sakit sa tainga pag batong mga kuha na ito. May mga komentong, huwag nyo nang ilagay yung ads yung sa huli, no? May mga ads tayo doon na yung mga commercial baga nung sa mga pagtulong, ano, di ba? Doon sa part na sa huli, may mga ano kami doon, may pinapatch na background music na nandun yung mga pagtulong na ganito ganyan, di ba? Na-flash doon yung mga taong natulungan. Ayaw na nilang panoorin yun kasi naiinis daw sila. Ang taong tinulungan ni Kuya, yun ngayon ang naging mabango. Si Kuya ngayon ang tumulong, nagbilab yun. Si Kuya ngayon ang masama. Mga ka-business. Huwag naman pong ganun, mga ka-business naming minamahal. Kasi sabi nga eh, kahit bali-baligtarin man ang mga pangyayari, mga ka-business eh, simulat sa umpisa, si Kuya talaga ang tumulong eh, mga ka-business. Hindi sila makikilala sa social media kung hindi din dahil kay Kuya. Masakit para sa amin yun, mga ka-business, na yung mga komento na hindi maganda laban kay Kuya sa ka-business, no? Masakit sa amin yun, mga ka-business. Paalisin kami para ano, masinsuraw. Ay, yung umalis, saan ba nang galing yun? Di ba sa ka-business? Oh, sa ka-business ha, galing siya ng ka-business, umalis, umasinso, gumanda ang buhay. Oh, saan ang galing yun? Sa ka-business. Eh kami, nandito na kami sa ka-business eh. Ba't pa kailangan naming umalis? Eh kailangan ka muna para umasinso. Eh ba't pa kailangan naming umalis dito? Nandito na nga kami. Kung asinso pala ang hinahanap, kung gusto ninyo, eh dito na kami sa ka-business oh. Ba't pa kailangan naming umalis? Na asinso ka mo ang hinahanap. Ay tinan mo yung umalis, umasinso, o saan nanggaling? Sa ka-business. Medyo ano po tayo mga ka-business no, medyo balansehin niyo po mabuti mga ka-business. Hindi yung ang taong tumulong nagpakumbaba na lahat-lahat, tapos yan pa ang naging masama ngayon, mga ka-business naming minamahal. Huwag naman po. Kasi siyempre kahit kayo naman po ano, ilagay natin sa sitwasyong kayo ang mayroon kayong binuild up, no? Mayroon kayong binuild up, tinulungan, pinayuhan, lahat ng mga ikabubuti para sa kanya, binigay mo na. Oh, ngayon, umalis sa poder mo. Pagkatapos, eto ngayon, nandun din kayo susuporta doon sa umalis na yon. No? Doon kayo sumuporta. Tapos itong, kunar ikaw ngayon, umalis na sa'yo. Tapos ngayon, nagsasalita na yan ng mga kung ano-ano sa conversation, yung mga nanonood din sa kanya doon, laban sa'yo. Pero ikaw, nag-build up nun. Ikaw ang naghubog noon na
sabi nga lahat-lahat na ginawa mo na para sa ikabubuti niya. No, ginawa mo sa tao na 'yon. Oh. Ngayon, maraming mga komento roon na laban sa iyo. Matutuwa ka kaya? Masaya ka kaya kapag ka nakabasa ka ng mga komentong ganun? Ano kaya ang magiging damdamin mo? Hindi ba, mga ka-business? Mahirap yun. Masakit sa damdamin yun, mga ka-business. Baka siguro pag nabasa mo, ano ba to? Grabe naman ito. Sino bang tumulong dyan? Di ba ako? Sino naghango sa kanila sa kahirapan? Di ba? Oh, di ba? Matanong mo sarili mo dyan eh. Di ba ako? Ba't ganito ang makomento nila laban sa akin? Hindi ba masakit? Oh. Ano magiging damdamin mo nun? Kung ganun ang mga mababasa mo na doon sa mga doon sa taong build up mo. So, dulang andun na, binigay mo na lahat-lahat yung pabor, ika nga. Pagkatapos may mababasa kang mga komento doon sa mga nanonood doon sa kanya. Tapos mababasa mo. Hindi ka kaya masaktan? Masasaktan ka, tao ka lang eh. Posible hindi ka masasaktan doon. Ano ka doon? Pag nabasa mo, tatawa ka lang. Ako ang naging masama, oh. Hindi ba, mga ka-business? Yung pagrespeto na lang sa isang tao, mga ka-business, sa taong tumulong sa'yo, hindi yun, mga ka-business, hindi yun mababayaran ng salapi, mga ka-business. Yun yung pagrespeto mo, pagtanaw ng malaking utang na loob, mga ka-business namin minamahal. Kapag hindi mo nagawa yun, nasaan ang dignidad mo? Kumot gumanda na ang buhay mo, naging marangya, ibig sabihin, maluwag na, medyo hayahay na, ganun ang iyong igaganti doon sa taong nag-build up sa'yo, tumulong sa iyo mula umpisa nung walang-wala ka. Mababasa mo sa mga komento dyan sa comment section mo ni hindi mo man lang maipagtanggol yung tumulong sa iyo, nag-build up sa iyo. Yung ganun ba, mga ka-business? Hindi ba? Maski kung sa inyo po mangyayari, mga ka-business, hindi talaga, hindi maganda po eh. Hindi ba? Siguro, kayong mga nanonood, posible hindi nyo nababasa yung mga comment section doon kung ano yung mga pinagsasabi roon. Hindi ba, mga ka-business? Nasakit yun, mga ka-business. Aalis kami. Tuturuan kami ng aalis kami. May mga ganun kasing komento eh. Malis na kayo riyan. Ang sabi ni Kuya, mga ka-business, matagal niya nang ipinapaliwanag yan, mga ka-business, sa vlog niya eh. Yung patungkol yan sa yung kung sino ang gustong umalis ay hindi naman pinipigilan ni Kuya, no? Kung gusto nyong magbukod, magsarili at i-build up niyo yung inyong kung ano yung gusto nyo, malaya kayo, sabi ni Kuya. Pero ang tanging sabi lang ni Kuya, di ba? Nandun naman sa mga vlog yun eh.
wag naman sanang mangyari na tila baga kinalimutan, napagsalitaan na doon sa mga komisisyon na kung ano-ano, na tila baga sinasaktan na yung damdamin. Anong sabi ni Kuya? Yung bang maayos na pag-alis. Yung walang parang batuhan na kung ano-anong mga hindi magandang mga salita sa comment section o sa either sa pagbablog, no? Yung bang payapa lang ang isip bawat isa. Umalis na masaya, sa madaling salita. Di ba? Sabi nga ni Kuya, kaya pag nandun na kayo sa malayo, pwede kayo Kuya, kumusta? Kumusta naman kayo dyan, Kuya? Salamat, Kuya, ha? Ito, Kuya, ano na ako ngayon? Yung aking, ngayon, medyo maganda-ganda na, no? Kuya, sa madaling sabi, nakaahon-ahon na talaga ako, Kuya. Salamat talaga, Kuya, dahil kung hindi dahil sa'yo, Kuya, di mangyari ito. Yung mga ganun man lang sanang mga pananalita ba, yun ang binanggit ni Kuya, na, malaya kayo. Basta, pag tumawag, kasi libre naman tumawag. Hindi ka naman pagbabawalan tumawag hindi ba? Gasino lang yung mangumusta, hindi ba? Gasino lang yung, Kuya, ate, kumusta na po kayo dyan? Pasensya na, di ako makapunta dyan dahil dito na kasi ako, medyo malayo-layo na rin kasi, pero ganun pa man, pwede naman kayong tawagan para makumusta man lang. Kumusta na po kayo? Kumusta na pong kalagayan nyo dyan? Okay lang ba kayo? Huwag kayong mag-alala, Kuya. Nandito lang ako. Pag may time ako, makapasyal din ako dyan. At magkakita-kita din tayo. At siyempre, sa tagal ba naman ng ating pinagsamahan, makakalimutan ko ba yan? Di ba? Yung mga ganun man lang. Ibig sabihin, masaya ang puso bawat isa. Parang nangyayari kasi itong mga ibang mga viewers natin, mga ka-business, ay tila baga gusto nilang sirain talaga sirain kaming magkakasama na ito kami ngayon, magkakasama kami ngayon. Gustong pagwatak-watakin kami, mga ka-business. Yung taong sinusuportahan nyo, saan ba nanggagaling yan? Hindi ba? Dito rin naman sa community ng ka-business Mga ka-business, medyo balansin po natin, yung ating mga sasabihin, no? Huwag po na sana nating kalimutan na kung saan sila nanggaling. Normal naman kasi sa tao yung yun bang kapag di ba? Minsan napagalitan, napagsabihan. Normal man yun nga, makakaramdam ka talaga ng kirot Normal man yun. Pero dapat hindi ibinuhay dito. Huwag mong ibuhay sa sarili mo. Yung ba yung puot, galit. Kaya pagka binuhay mo yan, ay sigurado talaga. Pandidilimin talaga ang iyong isipan na kung ano-ano na sasabihin mo sa taong tumulong sa'yo. Kasi binuhay mo dito Hindi ba yung tinanggap mong maluwag sa dibdib na yun nga, paulit-ulit ng binabanggit ni Kuya, yung tinatawag na huwag magiging balat sibuyas. Bagaman sabi nga, tao nga nakakaramdam talaga yan, di maiiwasan yun ng nilabagay. Siyempre pag napagalit ang tao, talagang kumikirot talaga yan bumabaon talaga yan, lalo pat kung medyo mabigat yung salita din na mga. Pero bilang tagapanguna o bilang tatay doon sa sirkulasyon ng samahan, nagsisilbi silang magulang.
kapag napagsabihan ka, tanggapin mo na maluwag sa dibdib. Siguro maaring nasaktan ka, pero dapat agad-agad mong sasabihin sa sarili mo, o teka lang. Kasi bakang iba na yung iba na yung damdamin ko eh. Parang pakiramdam ko parang lumalaban ako kay kuya eh. Optika lang, hindi tama to. Hindi tama to. Hindi naman tayo mapagsabihan. Yun nga, lagi naman binabanggit ni kuya yan, mga kabisnes. Hindi naman kayo pagsabihan kung talaga namang wala kayong nakitaan na pagkukulang. Kaya kayo pinuna kasi mayroon nga kayong pagkukulang eh. Pero hindi nangangahulugan no, na kapag kung pinuna ka ay si kuya galit na talaga sa'yo. Hindi. Pagtutuwid yun eh. Tapos yung kanyang pagsasalita sa iyo, yung itinuwid ka kasi nagkulang ka nga doon, itinuwid ka, itinama ka, pasakop ka, tanggapin mo maluwag sa dibdib, pasakop ka. Pero pagka sumuway ka din, galit ka, ibinuhay mo, ayun ang masaklap. Hindi mo naisip ngayon kung sino yung taong tumulong sa'yo. Yung mga ganong damdamin, mga kabisnes ba, dapat yan ang laging isinasabuhay at iniisip lagi. Kasi grabe na itulong si kuya. Totoo lang, mga kabisnes. Alam niya naman po yun eh. O sino ba sa amin dito na hindi talaga yung sabihin ano bang klaseng tulong na pwede kong babanggitin. Hindi naman kami sa akin lang eh. Hindi ba mga kabisnes, sa akin lang eh. Mayamang tao ba ako? Hindi naman eh. Talaga namang mahirap lang naman ako eh. Dinulungan ako ni kuya. Eto, binigyan kami ng channel, ganito. Etong bahay. Yung charity na nga hinahanap yung mga kabisnes, andito na sa amin, no? Ito sa China charity kami ni kuya, Ito, tinulungan kami. Hindi napapatid ang pagtulong ni kuya. Kami, ito, isa na kami, mga kabisnes. So yun po, nakikisuyo po kami, mga kabisnes, na wag naman po, balansin nyo pong mabuti, mga kabisnes naming minamahal. Masarap kasing mamuhay ng payapa lang ang bawat isa. Payapa lang ang isipan, wala tayong kagalit, mga kabisnes. Ang sarap mamuhay ng ganun. Yung mangingibabaw sa atin yung pagmamahal sa kapwa bilang Kristiyano, mga kabisnes. Hindi yung sisiraan mo o pagsasalitaan mo na kung ano-anong mga sinasabi mo para lang masaktan ang damdamin ng isang tao, lalo pat yung taong tumulong sa'yo. Hindi maganda sa paningin ng ating Panginoong Diyos yun. Alam naman ng Panginoon Diyos yan. Diyos ang bahala. Diyos ang lahat nakakaalam sa mga taong wala lang bang magawa. Yung bang basta makapagkomento lang na
makapanakit lang ng damdamin. May mga ganun kasi talaga eh. Sabi nga eh, di man namin control ang inyong yung sa mga comment section kasi karapatan nyo po yan eh. Pero sana man lang ay magbigay man lang sana ng kaunting respeto ba, ano po, bilang tao, ano po. Wag naman po yung mga komento masyadong foul, ano, mga ka-business. Po mga ka-business, continuous lang tayo mga ka-business na may minamahal. So yun po mga ka-business, meron po akong nais pasalamatan mga ka-business na may minamahal. Right? Mga ka-business, yun po yung mga nag-sponsor, no? Nag-sponsor mga ka-business doon sa pabigas, ano po mga ka-business. Parang ano, against the light. So yun po yung nagbigay ng pabigas, no, sa kabuuan ng ka-business family. Po, walang iba kundi si Ma'am Eleanor. Ano po? Thank you po Ma'am Eleanor. Then meron din nagpaabot ng tulong pagmamahal sa iyong abang lingkod, yung book na official may nagpaabot sa amin, no. Sila si Bernardin OFW ng Kuwait, ni Kamari Mexulag, LBFW Abu Dhabi, Lini 24, at saka si Mama Nerissa Artiga. Yan po mga ka-business. So maraming salamat po sa inyo pong walang sawang suporta at pagbibigay ng tulong pagmamahal sa amin mga ka-business. God bless po sa ating lahat mga ka-business na minamahal. Please support po ang ating main channel, Ka-Business Official, Papa Dance TV, Ka-Business Family, Mrs. KB Official, Famous Budang Official, at siyempre sa lahat ng mga kagwangs at ang iyong abang lingkod mga ka-business, Kagwang Bukni Official. God bless po sa ating lahat. Thank you po sa inyo pong suporta. Birabat lang po tayo mga ka-business. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Birabanat. Todo mga ka-business. Bye-bye.